Hello mga palangga, this is your fair lady Maharlika. Kumusta naman? Talagang sumusubsob na at talagang gusto pang isama si Inday Sara. Okay, subsob na si Kuting ng Norte. Kumusta Dave Ortega na first honor? Ayan ang ating Boljak TV, meron ng check mark. So legit na tayo mga palangga. Sir Zoro na always absent. How are you doing? So nabalitaan nyo na ba, Remy, Linlin, Naval, and Sally Kigochi, na si Kuting ng Norte ay patuloy na bumubulusok pababa? Ano ang senyales nito mga hitad? Bago natin talakayin ang mga senyales, nais ko munang imbitahin ang mga taga-Europa, UK, Canada, and Jamaica to download the Sendwave app. So you'll get a chance to win a shopping spree ngayong October dahil palapit na ang Pasko. Maraming ipamimigay ang ating Sendwave family. Don't forget to use the Maharlika code to get extra credit. Mataas na ang padala, ang exchange rate, libre pa. Hi, Jai loves you. Solid Maharlika na ko. Magaling ka na palangga. How are you? And Josie Alino. Okie dokie. So, nabubulabog na ang mga sindikato. Nabubulabog na ang mga mafia sa Malacanang dahil mainit na balita. Mainit-init pa mga hitad. Si Kuting ay bagsak ang kanyang rating. Alright? Ang kanyang rating ang trust and approval rating. Yan po ay dahil sa inyo. But syempre kasama si Inday Sara dyan. Alright. Ano ang dahilan nito? Marami pong kadahilanan yan mga palangga dahil sa ating mga expose. Ngayon, mga hitad, talaga namang from 80% in June of 2023, di ba? Lumigwak ang lolo mo sa 65. Kumbaga sa grading system ay bagsak. Si Inday Sara naman ay kumakapit sa 73%, which is from June 23, 84%. So nakaapekto ang confidential fund na binabato sa kanya at talagang patuloy nga po tuluyan ang babagsak ang mga eksenang kaganapan dito. Alright. So yun yung approval rating. And yung trust rating ay ligwak din from 85 to 71% si Kuting. Si Inday 87 to down to 75%. So ano ang dahilan nito? Siyempre, inatakatakba naman natin ang expose. Tignan ko lang kung makabangon pa yan si Kuting, di ba? Sub-sub na yan. Imagine niyo simula sa expose natin, actually, sila ang dahilan. Hindi naman talaga tayo mga palanggang dahilan kung bakit bumagsak ang kanilang ratings. But syempre, kasama na si Inday Sara dyan dahil hanggang ngayon, hindi pa siya pumipiyok. No? Kung ako kay Inday, naku, bago kayo sama ni Lisa, magsalita na kayo ni Aimee. Total, may alam naman kayo eh. We'll talk about that later. O, sabi niya, ang ratings may daya. Pare-pareho naman yan. So, ganito na lang yung palangga. Pag mataas ang rating ng Kuting, papalakpak. At kahit sino man, kapag bumagsak, may daya. Okay? Lahat naman sa Pilipinas may daya. Kahit ang presidenteng Kuting, diba? Kaya nandiyan dyan dahil sa smart magic. Dahil nakipagsabuatan nga si Liza, Ahas, Araneta, Marcos, Smugs sa Smartmatic. Kaya lahat may daya. Okay? Mandaraya. Pati sa Malacanang ay Sindicato and Mafia. The reason why ganito ang nangyari sa trust rating at approval rating ni Kuting. Simulan natin. Bakit bumabagsak? Dahil ba sa Pilipino? Dahil ba kay Maharlika? Dahil nag-expose? Of course not. Dahil sa ginagawa ni Kuting at ng kanyang
ahas na asawa at ang kanyang pinsan na si Tambaluslos sa pagpabagsak ng Pilipinas. So kasabay ng pagbagsak ng Pilipinas ay kasabay din ng pagbagsak ng trust rating kasi hindi naman bulag ang taong bayan. Ano-ano yung mga yon? Balik na naman tayo dito sa smuggling. Sabi ko nga sa inyo, ang negosyo ng Malacanang ay smuggling. Bakit kamo? Dahil mismo kasama nila ang smuggler sa kanila mga travel galore. So talagang babagsak ang rating nila dahil sukang-suka na ang taong bayan. So ulit-ulitin natin para hindi kayo nakakalimot, si Michael Ma kasama ni Liza Ahas, ayan na hanggang ngayon, hindi pa rin nila pinapatawag yan. So, ayan pa ang mga litrato nila, si Michael Ma na smuggler na pinangalanan dyan na pinapatawag sa Congress, hinarangan ni Kuting at ni Liza. Paano hindi babagsak ang approval at trust rating ni Bongbong Kuting? Sige nga, tataas ba yan na mismo ang smuggler ay kasama nila sa kanilang mga state visit? At paano hindi babagsak from July 24 na state of the nothing achieved? Ano nangyari doon? Bilang ng araw ninyo, chuchu-chuchu. Ano nangyari doon palangga? Ilan na? July, August, September, October. October na. 3 buwan na. Wala pa rin. The reason why, ito yung mga kadahilanan kung bakit bumagsak ang kanyang trust rating. Isama mo pa ang kanyang pinsan na si Tambaluslos na si Speaker Romualdez na magre-raid ng mga warehouses, pero sasabihin nila na kesyo smuggler, hoarder, wala man maipakita na smuggler. Sabi ko nga kahit isang ngipin ng smuggler, wala maipakita. So babagsak talaga ang trust rating. At recently, nagpakitang gilas si Kuting, di ba nagbigay-bigay ng mga bigas? Ano sabi sa inyo? Galing daw ito sa mga nahuli nilang mga smuggler. May pinamigay na bigas, hindi niya binitbit ang smuggler. Why, Kuting? Kasi kasabwat niyo ang smuggler and you are part of the business. Kaya babagsak ka, bubuluso ka at hindi ka natatagal. Naghihingalo ka na. Susubsob ka namin ng bonggang-bongga. Believe me. Okay, itong bunganga to, may power to. Wala man pera yung bunganga ko, di ba? Wala man akong pera na ninakaw sa kaban ng bayan like you guys. Pero yung bunganga ni Maharlika ay kapanig ng langit, kapanig ng taong bayan, kapanig ng katotohanan. Kaya babagsak kayo hindi dahil sa amin, kundi babagsak ka, bubulusok dahil sa kanyong mga ginagawa. Paano hindi babagsak? Balik-balikan natin yung mga istorya ng mga ginagawa nito. Kasi kahit tayo mga Pilipino, mabilis tayo makalimot. Alright? Kasi ang usapan natin dito, ligwak ang kanyang rating, di ba? Paano babagsak? Kahit wala importation permit, pinayagan niya ang kanyang BFF. Yan, yung tatlong yan, ulitin ko ulit, SACDEN, All Asian Trade, Edison Marketing, without proper documentation, di ba, pinayagang magangkat ng asukal kasi ang isa sa kanila dyan, si Scholar, ang nagbigay kay Liza Ahas Araneta ng 1.2 million, which is barya lang naman during election at hawak kong ebidensya ng cheque. Kaya naman si Liza Smugs lasing ng lasing, asar na asar sa lola ninyo, sa Fair Lady, kasi hindi niya mawari kung saan ko kinukuha ang aking mga pang-ebidensya sa kanya pag tinawag ako sa korte ng kataas-taasang korte ng karagatan. Okay, doon niyo ako litisin. Kasi nasa karagatan tayo ngayon. Alright, di ba? Hindi na ako tumatakas sa karagatan kasi para na akong Serena. Di ba mga palangga? Ano pa? Sabi ni Keep It Up, balik oligarch. Bakit bumagsak? Let's focus about Kuting. Okay? Pinakita na natin yung Michael Ma. Then, remember, yung project ni Liza Smugs, yung Love for All yan, Laboratory for All. Diba? Ang mga drama-drama, yung mga pondo from PCSO, Philippine Charity Sweepstakes, inililipat sa kanya. May parega-regalo pa nga ang PCSO na si Langka, si Mel Robles. Remember this? Paano hindi babagsak ang rating ninyo? May pa love for all pa, nakakala mo nangangampanya na si Liza Smugs for 2025. Ayan, binigay kunyari ni Mel Robles sa kanya yan, ng kawatan dyan sa PCSO. Diba? Binigay yung sasakyan na yan para gamitin daw sa Love for All. Ayun ay mga palabas. Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, ang mandato ng PCSO is to help the people. Diba? To help people. Paano? Medical,
Di ba? Yung kanilang mga hospital bills, nandiyan dyan ang PCSO, kung ano-ano pa mga project para sa kawang gawa. Di ba? Eh bakit dadaan pa sa kay Lisa Smagsas, ilalagay pa yung buwaka ng ina niyang mukha na, pinadaanan ng pison para matanggal yung kanyang butod. O di pinaglalako niyang taong bayan, tapos pumunta siya sa Bataan. Di ba? Sabi ko nga sa inyo sa ating vlog nung nakaraan, pumunta sa Bataan, bit-bit ang mga PSG, mga logistics, gumastos pa ng milyon-milyon, tapos ang ginawa lang doon, mamigay ng what? How many sacks of rice? 150 sacks of rice. Yeah, 150. Then, ang daming mga tao, then nagkaroon siya ng Operation Tuli. Tapos, di ba? 203 na tinuli yata ng mga bata, o kasama mga lolo, ng mga tinuli doon. Di ba? Ginagamit. Kaya, kuting hindi ka makakabangon. Kung ako, ang isa sa nagpanalo sa inyo, ako rin ang isa o numero unong magpapaligwak sa inyo sa panloloko nyo sa taong bayan. Mananaig ang katotohanan. Mas powerful ako sa inyo. You know why? Nasa akin yung katotohanan. Yan, nasabi na naman ng mga dugyot, ng mga vlogs, yung yabang ni Marlica, power. Yes, mas powerful ako. Tayong lahat. You know why? Kasi wala tayong ninanakaw sa bayan. At hindi tayo nangangamkam through smuggling. Hindi tayo tinatawag na royal family dyan sa Bureau of Customs na pinapayagan ni Kuting ng Norte na ang pamilya niya ay hubasin sa irin ang pera dyan sa smuggling and hoarding. The reason why susubsub ka pa, tandaan mo susubsub ka pa at hindi ka na makabangon. Bakit natin ito pa ulit-ulit? Dahil palangga, dito lang naman umiikot eh. Bakit? Pagkatapos ba natin mag-usap about smuggling, tapos na? Na-solve na ang problema? Of course, hindi. Kumusta na? Hindi pa nila ina-announce yung tungkol dun sa kanilang appointees. Appointee lang pala, isa lang. Appointee na si Francisco Chu Laurel, o di ba binibitin-bitin pa ni Liza yan. Sabi no, kailangan maging fake news si Maharlika. Dapat hindi mo na natin i-appoint si Francis Chu Laurel. O di ba? Nakwento ko na sa inyo yan, conflict of interest, ang mga negosyo, di ba, makakaapekto sa taong bayan kasi makikinabang siya. Although, hindi pa ina-announce, kaya pinaulit-ulit ko para, kabahan naman sila ng konti. Ang mga business nila ay connected sa sa Department of Agriculture and also sa Bureau of Customs. So, babagsak ako, Ting. Kaya ngayon, ang mga eksena ninyo, cover up. The reason why, if you remember, in August 14, ano nakita ka yun? October, nakita ngayon, lumipas na pala ang birthday ko, Jumonda na naman ang lola nyo. Anyway, October 14, remember, binolja kita, Kuting, 10 ng mga kampon mo, not only 10, mga libo-libong mga kampon mong jejemon sa Presidential Communications Office, nung pinirmahan mo ang Memorandum of Understanding, nakipag-alyansa kayo sa mga, ito, balikan natin. Ito, niready ko na itong balita na ito kanina pa. Okay? So, nakipag-alyansa kayo, okay? Sabi ninyo, lalabanan ang fake news. Di ba? Gumastos pa kayo, hindi kayo ang pera ng bayan, gumastos ang gobyerno para daw mag-sign ng MOU to fight against fake news and fight for the truth. So, kinausap nyo ang Google, YouTube, ang Department of Education, in DILG, ayan, kayo lang naman dyan ni Abalos, los. Ayan, sulat ko nga ito para hindi ko makalimutan. Ayan, Pogo Operation. Okay, sama natin yan. Anyway, di ba nakipag-alyansa sila mga palangga? So ngayon, ang sabi ni Kuting dyan at ng kanyang mga amoy kulog na si Cheloy, lalabanan nila yung fake news. Actually, sila ang fake news. Sabi ko nga palangga, kung lalabanan nila ang fake news, simulan nila sa butod ni First Lady Ahas. Ito kapopost ko lang kanina. Ewan ko saan to. Ito. Ito, nahin na natin. Simulan nyo dyan. Nakita nyo? Nag-post po si Lisa. Yan, ano sabi ko, before, pisunin. Tapos ganyan. Parang hindi na siya kumain dyan sa kabila.
Fight against fake news. O, saan ito mga katutubo? Ito, tangin na. Ang alam mo, buntis ng 30 years na yung tiyan niya. O, tapos papapayatin niyo ng ganyan. Hindi niyo kailangan i-distort ang katotohanan, ang katawan ng ahas, kung talagang ahas na yan. Magpalit man yan ng katawan, magpalit man yan ng balat, ahas pa rin yung ginayupak na yan. Yeah. Bakit nyo dadayain ang taong bayan? Dito pa lang, sinungaling na kayo. Napakasimple. Ang original, ganyan, ito, naging kalahati na lang ang katawan. Ano yan, manananggal? Manananggal yan, mga palangga? Yan, kaya bagsak ako ting. Ano pa mga eksena mo? Remember, pag-upo ninyo, sinalaksakan ni Lisa Smugs ng pera ang mga tiwaling mainstream media. May pa-buffet pa. Ang sarap ng buhay nila dyan, di ba? Yung mga Malacanang press corps, may pa-buffet. Sabi ko nga palangga, hindi obligasyon ng gobyernong pakainin o palamunin ang mga tiwaling reporter o media. May sweldo yung mga yan. Malalaking kumpanya ng mga yan, bakit palalamunin ng pera ng taong bayan? Yung pinapalamon dyan ni Lisa, dapat, ni Kuting, dapat pinapakain nyo na lang sa mga bata dyan sa kalye. Dapat kinukuha nyo yung mga homeless na mga bata. Tutukan ninyo dahil sabi ni Lisa Smugs, love for all. Diba? Double meaning, laboratory for all or love for all. Nasaan yung love for all? Nagpa-party kayo every day. Recently lang may party na naman sa mga designers, may pa-concert kayong mga tanginan nyo. You know what? Front lang nila yan na kunyari inaalagaan ng mga sining ek-ek. Sa backdoor, mga palangga, pulburon session yan. Alak session yan. Kaya ganyan yan. Kunyari, party-party, mga katutubo, mga sining-sining, eklabos, buwa ka ng Genimes. Sino bang yung mayaman dyan? Di mga tiwali, mga designers. Na mga kumakamkam, na nag-overprice ng mga gown at dahil bangag si Lisa Smugs, bayad lang ng bayad at pakikipagsabwatan sa mga designers na makapaligid sa kanila. Sabi ni Mario Robles, love pulpul. Alright? Ngayon, ano pa ang ginagawa nila? Okay? Remember? Bakit hindi babagsak? Anong ginawa niya sa Department of Tourism? Remember the Love the Philippines? Anong ginawa ng pamangkin ni Lisa Smugs? Ang inaanak ni Bongbong Kuting. Gumasos ng milyones para magpakalat, okay, ng tagline na we give the world our best. Million. Ano nangyari sa we give the world our best? From Dubai, Europe, and New York. Ito yung mga dahilan kung bakit susub-sub na si Kuting. Di ba? Sinong may gawa nun? Si Paul Soriano. Yan ang istorya. Ano nangyari sa Love the Philippines na kumuha sila ng stock photo, stock video sa internet para palabasin na kunyari galing sa Pilipinas. Tapos nag-sign ng memorandum of understanding para labanan ng fake news. No, nag-sign sila ng memorandum of understanding para labanan tayo at ilimita ang ating access. Pero the more na hinaharangan tayo ni Lisa Smugs, ni Kuting sa ating pagbubunga nga dito, pagbuboljak dito, the more na namamayagpag ang alindog ng lola ninyo. So, yun mga palangga. Alright. Sabi ni Jonathan Galang, if Maharlika is spreading unfounded and fake news, then why these people targeting her are still watching her blogs? Why waste time on her if she's spreading fake news? Exactly, darling. Ganun talaga palangga. Pinababantay ni Lisa Smugs yan. Okay, so, bakit ko binabanggit itong Memorandum of Understanding? A few hours ago, may article, I think, pakita natin, andito sa Google. Pakita natin sa inyo. Alright, screen natin, share ng bonggang-bongga. Okay, sa Philippine Star, ayan yung balita. UN, sabi dito. Ang sabi ng UN,
nananawagan siya sa gobyerno, not only sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. I think 74 countries ang pinanawagan niya. Sabi niya dito, remove all barriers to right to information. Ayan, Manila, Philippines. The United Nations has called on governments to remove all barriers to right to information, which is described as the oxygen that would make democracy and development flourish. Okay? So, pinakita ko lang sa inyo yung headline. Natin babasahin yan kasi nabasa ko na yan talaga. So, sinabi ng UN na not only sa Pilipinas but sa ibang mga gobyerno dahil for 5 years, okay, na napansin nila na hinaharang ng gobyerno at kasama tayo doon. Napansin ko yan. Alright? Napansin ko yan lalo na sa akin, di ba? Nakita mo naman, almost 1 million followers tayo sa Facebook pero hinaharang ni Lisa Smugs. The reason why itong MOU na ito, na ginasusan nila ng milyon-milyon, hindi yan to fight against fake news. Kasi sila mismo fake news to control our engagement at yung bunganga natin. Ang sinabi ng UN dyan na dapat huwag harangan ng gobyerno ang access ng taong bayan. Not only taong bayan, media, kasama tayo dyan, social media, lahat tayo na magkaroon tayo ng karapatan na mag-express ng ating opinion, mag-express ng ating expose, and everything para sa ikagaganda ng demokrasya. Diba? Para mas maging flourish pang isang bansa. Kasi ang information ay hindi lang yan ginagamit sa boljak-boljak, kundi lahat yan sa business, sa mga health issues and everything. Diba? Yun ang sinasabi ko sa inyo. Kaya nakikita ng United Nations. Ngayon, bakit may MOU? Kasi the reason why bagsak na bagsak ang approval and trust rating ni Kuting dahil sa information sa kalayaan ni Maharlika and you guys na mag-express ng opinion at katotohanan coming from our puting ahas. Kaya ang ginawa ni Lisa Ahas Smugs sa pakikipagsabuatan ng Presidential Communications, nagbuo sila ng MOU, Memorandum of Understanding, signed, eklabo siya sa hotel pa sila, para pakipagsabuatan sa mga social media platforms para lagyan ng pader. When I say pader, di ba? Kinokontrol nila yung engagement, especially sa Facebook. Kasi ayaw po nilang marinig yung katotohanan. Pero the more na hinaharangan tayo, the more nababagsak ang ratings ni Kuting. Philippines is a third world country ruled by an elite and first-class family, sabi ni Ambioy. Exactly. Pakipukpok yung kahoy, sabi ni Palangga. Bukas na yung pukpukin ng kahoy, Palangga. Wala sa tabi ko. So kaya bagsak na bagsak si Kuting. Let's go back Paul Soriano again. Sabi ko nga sa inyo, ang gusto nila Lisa Smugs, ni Maria, Luis, Cacho, Araneta, Marcos, Smuggler, Polboronic, bribery, lahat pwede mo na ikabit sa kanya. Pogo, lahat ng pangangamkam niya pwede mo na ikabit sa kanya. Ang gusto nila, mga palangga, alright? Harangan talaga information. But going back to Paul Soriano, iyan na lang Kuting, malinaw na lumabag kayo sa batas, mga buwakan ng Genemis nyo. Nag-appoint kayo ng isang Amerikano, natural born citizen. Hindi lang siya ni-naturalize sa America like me. Siya ay natural born. Ipinanganak dito sa California. Gusto niyo pakita ko ba birth certificate? Gusto ko po niyo pakita ko pa yung mga baby pictures niya. Hawak ko yun. Diba, Paul? So ngayon, sinabi ko na sa inyo na tinanggal, kumbaga, pinaano muna siya, pinalamig-lamig muna siya, di ba, ni Kuting? Sinabi ko na sa inyo yan, na dahil sa kanyang mga kapalpakan o kanyang, not really kapalpakan, sa kanyang pangangamkam dito sa tourism department, na kung saan kumamkam sila ng pera gamit ang mga stock footage or video footage. So dahil sa na bukela yan, pinaano muna, pinarelax-relax muna. Pero dahil pamangkin ni Lisa Smugs, wino-work out niya na wag totaling tanggalin si Paul Soriano. Kaya nga sabi ko, sa PhilHealth, sa PCSO,
siya bibigyan ni Lisa Smugs ng proyekto. Sino ba may hawak ng PCSO? Si Lisa Smugs. Sino ang may hawak ng PhilHealth? Si Lisa Smugs. Sino ang may hawak ng DOH? Si Lisa Smugs. Di ba? Kaya kinuha nila yung PhilHealth, di ba? Inilipat sa pamamahala ni Kuting sa Office of the President kasi para makamkam nila lahat ng pera. Yan ang dahilan kung bakit bagsak ang rating mo, Kuting. Hindi ka naaabot sa 6 years. Tandaan mo yung sinabi ko sa'yo. Taong bayan ang bubuhat sa'yo dyan. Oh, ano? Alright, tignan natin ang mga comment. Bakit? Okay? Sabi ito, sagutin natin to. Bakit noon para kang linta kay BBM? Bakit ngayon di ka lang magkapwesto? O, sagutin natin yan ng isang Shonga Bells. Excuse me, hindi ako parang linta kay BBM. Sila ang parang linta kay Maharlika. Mali ka doon, palangga. Si BBM, si Kuting, si Lisa ang kumapit sa akin na parang linta nung pumunta ako sa kasal ng anak ni Senator Amy. Okay? Yun ang hindi mo alam, ano? Kasi syungabels ka lang. Hindi ako parang linta. Sila ang parang linta sa akin. Sila ang dumikit. Hindi ako, excuse me. Hindi ako ang nagpaimbita sa sarili ko. Si Senator Amy Marcos, ang mga Marcos ang nag-imbita sa akin back in 2017. Sila ang nag-email sa akin. Isalampak ko lahat ng mga email nila para maging linta sa akin. At doon sa pwesto na sinasabi mo, Day, hindi man ako magpapa-appoint, Day, pag blue passport ako, no? Pag blue passport, hindi man pwede appoint yan. Kailangan i-renounce ang citizenship. Okay? Hindi ako katulad ni Paul Soriano na natural-born citizen, pero in-appoint ni Kuting kahit lumabag sila sa batas ng Pilipinas at batas ng Amerika. Sagot na yan natin. Okay? Ay, nagkugyatay. May magdikit-dikit kay Kuting. Naku, hindi siya ang bet ko, no? Hindi ako magdikit-dikit pa sa mga pulburon. Sila ang dumikit sa akin at sila ang gumamit sa akin at umasa ako babangon ng Pilipinas. Yung pala mga buwaka ng Genimes, ibabangon ang mga smugglers at mga pulboroni. Alright? Then Scorpion, Rebecca Agata, Mema lang. Exactly, palangga. Ano pa? Okay, ano pang mga eksena? Airport. Talamak na mga pagpapahirap sa mga OFW. Not only that, yung mga simpleng mga Pilipino na nag-ipon sa kanilang hard-earned money o may mga maliit na negosyo, gustong lumabas, gusto lang mag-Disneyland sa Hong Kong, pinahirapan ng mga buwakang Genimes na mga tiwali dyan sa Bureau of Immigration. Tapos sa kakuting na tataas ang trust rating mo at approval rating mo, bubulusok ka sa kamunoy. Hanggat bangag ka sa pulburon, hanggang nagja-jamming kayo ni Lisa Smugs at 10 na mga oligarchs ninyong mga nagja-jamming din. Katulad ni Dark Choco, yung asawa ni Don. Di ba? Ka-jamming nyo yan sa mga pulburon session nyo. Imagine mo, isa pa yan, balikan ko, 1 billion worth of Forbes Park property in less than a year. Tapos ang kanyang salin, 100 million lang. What is that? My God. Yan. Kaya babagsak lahat ng mga buwakan ng Genimes ninyo, patayo kayo ng bahay. Pero ang Pilipino, gutom na gutom. Kaya pag nagutom na ang Pilipino, kakainin kayo ng buhay ng Pilipino. Tandaan niyo yan. Lulunukin namin kayo ng buhay. Maging aswang na kami, giatay. Baka salin si Sara at Digong, baka nagsistrategize lang, hindi nyo alam. Ano pa? Travel. Pledges. Travel, Formula 1, manonood kahit na may bagyo, kahit ang mga tao ay inaaratay sa bagyo, kahit ang mga taong bayan ay nagugutom, sinasalanta ng bagyo. Tapos si Kuting, kasi laging high, pulburon. Let's go watch Formula 1 in Singapore, and let's have some pulburon and jalak pa more. Kaya babagsak. Tuluyang babagsak ang bayan. Well, ang malungkot, mga palangga, sa kapasabay ng pagbagsak ni Kuting, bumabagsak kayo pero sila ang kanilang mga offshore account ni Lisa Smugs. I'm wondering kung sinong dami ang ginamit niya. Kasi enable for Lisa Smugs
na makapag-open ng Swiss account, okay, or offshore account. Pwedeng pumunta sa Belize, sa Cayman Island, you know. Kaya dapat ilabas ng immigration ng kanyang ang kanyang record. But you know what? Ito nga walang transparency, itinatago sa inyo. First Lady siya. Bawat hininga niya na makyoho, bawat kibot niya, pera ninyo ang ginagastos. Lahat kayo ay mayroong karapatang questionin at magkaroon ng transparency kung ano ang pinupuslit ni Liza papuntang Europa. I'm just wondering kung sino sa oligarchs ang ginamit niya or anong drama nila para makapag-deposito ng pera. Kasi enable for someone na makapag-deposito palangga ng offshore account. Actually, gusto ko sana mag-deposito Kaso lang, I need like $1 million at least or maybe less than that kung ma-aprobahan ako makapag-deposito sa Swiss. Hi, Alfie Cornell. Biyahe-biyahe pa more. Pwe, sabi ni Alfie. Exactly. So mga palangga, bago ka makapag-deposit sa tinatawag na offshore account or Swiss account, isa kasi sa Switzerland, di ba? Pwede nga sa Cayman, depende. Sa Belize, pwede rin yata. Anyway, kailangan, isa sa mga requirements, saan galing yung source of fund mo? Kasi kung galing sa droga or kung saan man, pag nanakaw, hindi ka rin hindi ka rin approve to open an account. But since, syempre, more on formality lang yan. Maraming tiwali din sa mga bangko na yan. Kaya, itong ginayupak na gobyernong ito, gumamit na naman ng mga dami o kung sino mga tao, anong ginawa nila, may business ba silang, kailangan mo kasi ipakita kung saan galing yung pera mo. Ngayon, kung ikaw naman na bangko, syempre, ang dami niyan, di ba? Pabor yan sa bangko. Baka kung ano-ano mga dahilan lang ang sinabi nila, ano o sinong taong ginamit ni Lisa Smugs, pero confirmed na tumakas siya. Pumuslit siya papuntang Europa. Ayon sa ating puting ahas, ano ginawa niya? Bakit niya sinabi sa taong bayan? Binitbit niya ang pera ng bayan. Anong gagawin niya doon? Pupunta siya para mag-inom? By the way, mga kaibigan, okay? Sabi ni Bienvenido Javier, maraming nasaktan na mga ensimad. You know what? Sabi ko nga, forget about them. They are just like this. They are tungaw. Yan ay mga pinapalamo ng Presidential Communications Office. Yan ang mga dignidad nila ay mabaho pa sa kumunoy. Temo, wala ng core supporter si Liza Smugs at si Kuting. Di ba? Wala na yung solid na talagang nagsuporta sa kanila like Attorney Glenn Chong. Okay? Like Pebbles Talakera. Like me. Like Bagong Lipunan and Maharlika. You know why? Kasi nakita namin yung pagpapabagsak nila sa Pilipinas. Pero sila umaangat sila dahil sa pangangamkam. Pero bagsak si Kuting sa kanyang approval rating and trust rating. So sabi ko nga palang walang nag-traitor sa amin. Kasi may nagsabi na, bakit? Kanina parang linta daw, sinagot ko na yan. O bakit Maharlika, bumaliktad ka na? Siyo nga! Buksan mo yung neurons mo. Ipa-dissect mo. Kung may kapitbahay kang doktor dyan, ipa-dissect mo, ipa-check mo. Ang bumaliktad sa taong bayan ay si Bongbong Kuting mo na pulburon ng pulburon. At si Lisa Smugs na tinarantado kayo. Kilala niyo ba si Lisa Araneta? Hindi naman kilala yan Maingay ba yan? Anong trademark niya? Before ito, tanungin ko kayo, sige nga. Saan niyo siya kilala? Very New York. Tangina, mas kilala pa ako dyan Mas kilala pang Maharlika Boljakere. Ako nga nagpabango dyan sa ginayupak na yan Ginawan pa namin ng article yan dahil akala namin totoo na talagang para sa Pilipino. Ngayon, binigyan ko naman siya, pinabango ko naman siya, natin pinabango. Ngayon, pinabaho ko naman siya ngayon. Diba? Pag naisip mong si Lisa Smugs, ano yun? Lisa Smuggler. Kaya siya galit na galit sa akin. Ano ngayon ang trademark mo sa taong bayan, Lisa? Kasi alam ko may troll account ka nanonood, kang jindot, kang butod, kang mudlo ka. Ang trademark mo, bribery. Pangingialam sa Okada
sa mga negosyo, pakikialam sa mga investor. What? Ginagamit mo si Bonjing Remulla, ginagamit mo si Tambaluslos para pagtatawagan ang mga Supreme Court Justices para umayon sa mga kaso na gusto nyong diinan ng mga tao. Kaya babagsak kayo, hindi lang trust rating, approval rating, babagsak kayo sa kumunoy. At dapat mabawi ng taong bayan ang perang kinakamkam ninyo. At ikaw naman, Senator Amy Marcos, pagalitan na kita. Tagal-tagal mo magsalita. Kung gusto mo talaga, Senator Amy, na sinasabi mong may nangumumultuhin kayo ng tatay ko dahil sinasabi mo na ang problema sa bigas, galit ka sa importation, Senator Amy. Nirerespeto pa kita hanggang ngayong moment na to. Sana wag madulas yung bunganga ko, baka makasama ka kay Lisa Smugs. Kailan ka pa magsasalita? Alam mo naman yung sister-in-law mong Jeje Moon, ikaw mismo ang nagsabi sa akin yan, na insecure sa'yo. Ano? Senator Amy, magbubulahan na lang tayo dito? Sasabi mo, mumultuhin yung mga importer, what do you call it? Yung mga nag-i-import, naku, ayaw ng tatay ko yan. Naku, ano ba yan? Mumultuhin kayo. No, kayo ang mumultuhin. Ba't hindi mo pa ibukilay ang kapatid mo? This is not about kapatid-kapatid. Tinatarantado na yung mga Pilipino. Oh, kawawa naman yung future ng iba ng mga anak mo. Mukhang matino naman yung mga anak mo. Oh, wala pa namang lumalabas na mga kontrobersya. Magsalita ka na kung para ka sa taong bayan. Kasi, di ba, sabi mo, ang tatay mo ay para sa taong bayan. Oh, para dun sa mga importation na yun, ayaw mo. Hindi mo pa ibukila si Lisa, hindi ka nga pinapasok sa Malacanang mga first few months. Di ba, kailangan mo pa magpaalam? Pati paggamit ng mga helicopter, pag pumunta ka sa mga calamity devastated areas during typhoon, anong ginagawa ni Lisa? Huwag na tayo magbulahan dito, Senator Amy. Huwag mo nang tiisin. Di ba hinaharang ka ni Lisa? Ayaw niya ipagamit. Kumbaga, hinaharangan rin yung engagement mo. Ayaw kang, galing mismo sa camp mo yan. Di ba? My God. Anong gagawin natin, Senator Amy? Mag-Nutriban na lang tayo, malunggay. Hindi, malunggay, Nutriban, No, we need you para i-expose ang kapatid mo at ang asawa niya. Dahil alam mo yan. Kaya nga si Darrell, may pa-post-post pang Tamang Marcos, di ba? Oh, Direk Darrell. Agree naman ako dyan, Tamang Marcos. Expose na ni Amy yan. Boljakin mo si Senator Amy. Doon magkatabi naman kayo. Sabi mo, alam niyo naman yan eh. Alam din ni Senator Amy ang pulburon video. Ngayon ko lang yata sinabi, di ba? Ikaw na ang maglabas, Senator Amy, ng pulburon video para matanggal na yung kapatid mo. At para what? Malubog na sa kumunoy. Bakit? Magiging hero ka pa ngayon ng taong bayan. Kasi hindi mo pwedeng itolerate yung kapatid mong pinapalubog ang taong bayan. Tapos dadaanin na lang ba sa malunggay, Nutriban, ganun na lang ba? Magsasaka, mahal namin, ganito, ganyan. Alam ko you're doing your best. You know? Senator Amy, nasaan na yung hybrid election natin? Ang ingay-ingay natin noon, magkakasama tayo. Asa na? Tumahimik ka na rin sa hybrid election. Kaya sisingilin ka namin na kung talagang para tayo sa Pilipino, boljakin mo na, total ang dami mo namang alam. Ikaw mismo, bago pa makarating sa akin ng impormasyon, sa'yo mismo nakarating na. Ako mo sana pinaglalaban natin ng hybrid election, Senator Amy, kasama na si Attorney Glenn Chong. Ayan, yung buwaka ng ina mong hipag. Binenta na yung kaluluwa sa Smartmatic at ngayon, ibibenta na naman ngayong, I don't know kung tapos na ba ang bidding, Attorney Glenn Chong. Sana may interview sa Attorney Glenn Chong, medyo busy pa siya. Ano to, malunggay, Nutriban, mumultihin kayo ng tatay ko, lagot kayo sa tatay ko, nye. Gaganon na lang ba tayo? Kung akong ganyan, ilang milyon buong Pilipinas, pinapahiya na tayo. Tapos, papatalo ka lang kay Lisa Smugs. Yan, nagpupulboron. Ikaw, matino. Di ba? Papayag ka ba nun? Na ikaw ang naghirap sa kapatid mo?
ikaw ang nag-ayos para magkaroon sila ng tandem ni Inday Sara, tapos ibabasura ka. Ngayon, plastic-plastikan lang. Hila-hilain si Imelda tuwing linggo. Happy Sunday! Nakaharap si si former First Lady para kunyari, alam mo, isa yan. Sa mga drama ni Lisa Nicoting, kunin natin si mami mo. Yung mami mo, kunin mo, hilahin mo doon sa kanyang kondo, magpa-picture tayo para sabihin, sweet pa rin tayo, buong pamilya natin, unity. Julol, pinagluloko nyo kami. Diba? Ever since Kuting. Diba? Isinusukan naman yan si Lisa Smugs. Later on, marami akong bala dyan eh. Lisa Smugs, gusto mo bang ikwento ko sa taong bayan? Nung naglayas ka, dahil naalaman mong hindi ka naman talaga mahal ni Kuting, dahil may babae si Kuting, at ano nangyari sa'yo? Lumipad ka ng Thailand, you stayed there for like almost a year? I'll talk about that. Alam niyo ba yon? Hindi niyo alam yon. Only Maharlika knows. And you know. Lisa, ready ka na? Sa susunod na pasabog? Ano ginawa mo sa Thailand? Nagpa-opera ka ba doon? Di ba? Lumayas kang hindot ka? Ano pa? Kaya babagsak ka talaga. Travel. Ano pa mga eksena ninyo? Visit kayo. Ginagago nyo, Pilipino. Ngayon, magpapagurgur kayo. Recently, yung PhilHealth, nakabalik na raw yung after na hack. Di ba? Sabi ko nga sa inyo, ang responsable sa paghack kay Medusa malware something, you know? May nag-message sa akin, pinapa-verify ko. Sinabi ko na rin to, na baka kayo din ang nag-hack sa PhilHealth para maliban sa makuha ninyo ang 17 million what do you call it? 17 million ransom. Baka may dinistrong car kayo. Hinahanap ko pa sa puting ahas ko, pinapareview ko pa ang mga ebidensya. Baka dinistrong car nyo ang mga data para what? Yung mga benepisyo? Baka na-shot na sa Swiss account. Baka may dinistrong car kayo mga digit dun. Excuse me. Yun ang inaalam natin palangga. Hinak nyo ang PhilHealth, ano? Kaya Kuting. Ewan ko, minsan sabi ko nga, tao pa ba itong mga to? Magkano ba ang kailangan niyong pera para sa pagtanda ninyo? Mamamatay din naman tayong lahat. Lalo ka na Kuting, ilang ano na siya? 66 na siya? Okay. 4 na taon na lang. Kalbo ka na. 70 years old ka na. Ilang buhay kung aabot ka pa sa 4 years from now. Magkano kailangan nyo para mabuhay sa mundong ito? Kami nga, enough na yung retirement, di ba? Okay na tayo, maayos na yung buhay natin, wala tayong ninanako. Kayo mga puta, mga buwaka nandiyan, mas uubusin yung pera ng Pilipino? Imagine mo, Bongbong, pilipitin ko yung putotoy mo eh. Wala ka naman putotoy, ganito lang Para nakita ko, wala kang yagballs. Kaya pilipitin yung putotoy mo ng asawa mong botod. Namigay ka ng bigas, magaling ka na, tataas na trust rating mo. Sinabi mo galing sa hoarders, smugglers, hindi ba bawal pa rin ang ginawa ninyo? Hindi nyo pinakita ang smugglers. Saan kayo nakakita, mga kababayan? Whether sukang-suka kayo sa mukha ko, gusto nyo akong gurgurin katulad ni Lisa. Saan ka nakakakita? Only in the Philippines. Sasabihin sa dyaryo ng mga bayad, wow, nakahuli kami ng warehouse na walang permit, chuchu, eklabush. Ayan, dahil mabait si Kuting, ibigay natin ang mga bigas, di ba, sa mga taong bayan. Nasaan ang smuggler? Nasaan ang hoarder? Nasaan ang illegal importer? Katabi ni Lisa o katabi nyo? Nag-orgy? Right. Nasaan sila? Anong kadyutahan yan? Remember that? Natakpan na yung pagkor na yan, yung logo na yan, 3 million. Isa pa yan, ayan si Altenco, kasabwat ni Lisa yan sa Okada, Manila Dispute at sa Pogo. Lahat na lang kakamkamin. Balikan natin. Pulburon, kailangan ninyong isaksak sa utak ninyo, mga palangga. Hindi kayo nakakalimot, yung Mark Anthony Sayarot, nasa na yan? Pinalaya. Ayan, kasama nila sa
New York sa kanilang travel. So babagsak talaga ang trust rating kasi si Kuting ay surrounded ng mga pulburon. Not only surrounded, they're part of the syndicato. And math, yeah, right? Aasa pa kayo, Pilipino? Mabubulok kayo sa kahirapan. Ang magkakaroon lang ng maayos na buhay, ang mga negosyanteng sumisip-sip sa gobyerno para makanegosyo. Ang magkakaroon lang ng masarap na buhay dyan sa Pilipinas, yung mga nasa gobyerno katulad nila. Pero kayo, even you, middle class, wala naman masyadong middle class sa Pilipinas, mamamatay kayo sa katatrabaho. Break even lang, kulang pa. Then retirement nyo, magkano lang. Pag nagkasakit kayo, magkano? Recently, may kaibigan ako, nagkasakit yung kanyang parent. Magkano ginastos for a couple of days? Although sa private. Almost 1 million pesos. Yung savings na naubos na sa kagagastos dun sa kanyang nanay. You know what I mean? Saan mapupunta ang inyong retirement money? Teachers, nurses. Pag nagkasakit kayo. Wala namang may libre sa gobyerno, pero pag libre, itatapon ka. Nakita nyo naman yan. Pag pumunta kayo sa mga government hospitals, yung mga, hindi ko naman nila lahat, mga jutang-jilin ng doktor, pag wala kang pera, mumurahin ka, di ba? Not really, hindi naman really mumurahin. I will take it back. Na parang sisika-sikain ka, ilo-lockdown ka. May pambayad ka ba? Di ba yan ang unang tanong? May saan ang source of money, source of, funds mo. Even you, teacher, nurses, mga professionals, kayo nga hirap. How much more itong mga nasa mga tindera sa palengke? Ito mga sumisweldo, mga jeepney drivers, tricycle drivers. Sa kayo pupulutin. Kung tutuusin, hindi kayo maghihirap ng ganyan kung ang pera natin ay hindi ninanakaw ng mga buwaka ng Genemes na nasa gobyerno. Ngayon, talamak. Hindi ko sinabi mga nakarang gobyerno ay hindi magnanakaw. Lahat halos yan, mga yan, may ninakaw. But this time is talamak. Sabi ko nga, it's okay. Magnegosyo kayo. Kasi talagang may business mga kontra-kontrata Pero wag ganitong si Speaker Romualdez Tambaloslos, sisingilin ng 40 to 50%. Bibigyan ng budget ang isang kongresista. Let's say 1 billion pesos dahil kachika-chika boom-boom niya. O, ngayon hihingiin niya yung 20-30%. Pag hindi niya kachika, hihingiin niya ng 50%. Imagine nyo, how much is the budget for 2024? 5.7 trillion. Half of it, baka 3/4. Okay? Nung budget na yun ay mapupunta sa kaban ng bayan. Na kung tutusin, pag binigay sa, pag binigay sa ating, what do you call it? Sa mga proyekto o sa gobyerno, my God, totoong baka hindi na kayo mga ibang bayan. Pero nanging ibang bayan ng mga OFW kasi wala na Kaya nga nabibiktima ang mga Pilipino na pupunta sa mga Thailand, baka may Cambodia, di ba? Doon sa mga scam na yan, kunyari, naghahanap sila ng trabaho, yung pala, scamming business ang pinasukan nila, mas binubugbog sila. Alright? Oh my God. Okay, meron tayong pasabog, pero sa susunod na yan, A1 information. My goodness, excited na ba kayo sa mga susunod? Bitinin ko muna kayo. I have to read it bago ko ibuka ang bunganga ko sa inyo. Anyway, going back, mga palangga. Sa dami ng pera, yung mga confidential funds na yan. Ang punto ko dito, may mga nagsasabi, bakit di mo tinitira si Sara? Ano, hindi tinitira. Sabi ko, sino ba ang nagbigay ng confidential funds sa kanya? Kanino galing? Sa Office of the President. Pero bakit si Sara ang pinupuruhan ng pinupuruhan? Ang nasa likod niyan si Lisa. Kasi dahil ang asawa niya ay babagsak na, might as well isama natin si Sara. Alam naman ni Sara yan. Imbot sa imo, Inday. alam mo naman yan, Inday, ang lahat. Alright? Nako. Grabe ang ating mga expose. Smuggler na naman to. Sino naman mga bagong mukha dito? Okay, basahin natin yung mamaya. Galing sa puting ahas. Sunod-sunod ang dumarating sa atin. Kaya praning na praning si Lisa.
pinagtatanggal ang mga Duterte appointees, in the past, kasi tamang hinala, paranoid, polboronic. Hindi niya alam, ang puting ahas ko, mas close sa kanya. O, di ba, Lisa? Gusto mo, sabihin ko na yung pangalan para magorgor mo. In your dreams, di ba? Gorgor, bribery, lahat. O, kumusta naman yung mga alaga mo, mga surot? Gusto niyo mong pabagsakin? For what? Ano babagsak niyo sa akin? May ninakaw ba akong pera? Wala naman kayo ibang alam atakihin sa akin, kundi personal, credit card. Actually, kasi swipe ko, kababayad ko lang. Damn, I paid $3,000 through my credit card just for today. For my travel, I'm very excited. O yan. Wala kayo ibang-iba to. Maharlika, utang. Tanginan nyo. Sa inyo, wala nagpapautang, sa akin, meron. Di ba? Anong gusto niyo utang ko? Yung buwaka ng Genemis na ninanakaw ni Lisa. Ang utang ko, barya lang. Ang ninanakaw nila, trillion. Billion. Apektado kayo sa utang ko? Pag-swipe na uli bukas. Di ba? Inggit mga utang. Mga utang, di kayo mga hindot kayo. Okay? Rose Mustonian, how are you? Rose Mustonian, 13 ang naligwak sa Malacanang. Hindi lang 13. Ang dami gusto ligwakin natin ni Lisa Smugs yan. Gusto niya, recently, baka makalimutan ko, balikan natin. Kaya bumabagsak si Kuting. Diba? Magkakasama sila lahat. Remember the OTS head? Na hinamon mo, tambaloslos? Na pinagre-resign mo dahil kung hindi, haharangan mo yung budget. Doon pa lang, paulit-ulit ko sasabihin, syunga ka na lang Pilipinas. Syunga ka na lang taong bayan kung hindi mo nakikita na this is like a martial law. Speaker of the House, trabaho niya ba yon na manghamon? Oy, OTS Administrator, aplas ka, Maria O. Aplas ka. Pag hindi ka nag-resign, naharangan ko budget mo. Sino ka? Pera niya ba yan? Pera ba ni Martin Romualdez ang budget ng buong Pilipinas? Pera natin lahat yan. Lahat tayo may contribution dyan. Ganon sila ka-power tripper. Kung ganito ka-power tripper ang mga taong ito, kaya nilang manggurgur. Kaya we have to be very careful. Ay, ako pala. Tinatarget ako ng mga yan. Gusto nila akong abutin. Kaso lang may pakpak ako paggabi. Kumusta na ang Maharlika Fund? May narinig ba tayo sa Maharlika Fund? Anong recent? Anong current? Baka napunta na ang Maharlika Fund sa Swiss account ni Lisa Smugs. My God, nabudol. Ngayon magalit kayo sa akin. Impeach na lahat sila, sabi ni May Pipikat. Kung pwede nga, palitan na natin sila lahat. Kaluoy man ka mo. Do you think isasalang-alang ko ang alindog ko kung ako'y gumagawa lang ng chika bumbum dito? Halos lahat ng expose natin, like the bribery na ginawa ni Martin Tambaloslos na heavy luggage. Di ba sabi ko, 3 billion. True enough. Di ba sinampahan ng court dito, sinampahan siya dito sa Delaware Court? Pero may update yun. Kailangan ko i-update yung sarili ko sa issue na yun. But ganun pa man, nakita ninyo, 2 million donation, $2 million to Harvard. Tapos kayo nag-iikahos. Ang daming may sakit. Kailangan ng kahit oxygen lang, simple lang. Dialysis, sinasabi ni Kuting na may libreng dialysis ngayon. Yes, meron. Pero pinababayad pa rin yung mga pasyente. May mga certain amount pa rin na pinababayad ang mga doktor dyan sa National Kidney. Sabi ko, kung ako ang first ahas, well, hindi ako magiging ahas, kung ako ang may kapangyarihan na may hawak ng budget, pati mga doktor dyan sa mga pang-gobyernong ospital, bibigyan ko lahat kayo ng leksyon. Sabihin ko, huwag nyo nang singilin niya mga walang pera. Wala nang ang pera, sisingilin nyo pa. Wala nang ang pang-ain, wala nang ang pamasahe. Papuntang sa dialysis schedule ng mga tao. Sisingilin nyo pa mga hayop kayo. May budget ang National Kidney. Ang sabi nga ni Lisa Smugs, love for all. Love for all. Tapos sisingilin nyo. Babagsak talaga. Ngayon, it's up to you. Kung hindi kayo naapektuhan ng gobyernong ito na sindikato at mafia, then i-enjoy nyo lang. Hanggang sa malagutan kayo ng hininga. Pero kaming mga gising, lalabanan namin ang kasinungalingan ng Kuting at Ahas administration. Right? The travel agent, ano yung palangga?
Mano-mano na pag-pump ng mga magulang ng bata kasi walang rebreather. O, tulad yan. Imagine mo, $2 million, 110 million, ibibigay sa Harvard ni pinsan ni Kuting. Maliban pa dyan, yung mga yung pinapaaral ni Lisa kay Taning Pinoy, kay Arjen Nieto, yung buwaka ng inang yan. Sa mga nakaw nila dyan sa PCSO, kasabwat yang si Mel Robles. Saan kayo pupulutin? Kung kayo ay talagang bukas ang inyong mga utak, saan ka nakakita ng isang nangingikil o nangingi ng panglamon ng baboy jamo, okay? Na si pangalan niya na si Taning, may taning ang buhay. Paaral-aral sa London at inayos pa ni Lisa ang kanyang visa. Fixer yung buwaka ng Genemis na yan. Kaya dapat siya nilulubog sa kumunoy at hindi na buwaka bangon muli kasama si Kuting. Kasi habang buhay sila, pinapatay niya ang kinabukasan ninyo. Kinabukasan ng mga anak ninyo. You have to speak up. Kailangan ilabas niyo yung boses ninyo. Hindi pwedeng ganito na lang tayo. Matakot tayo kasi kalaban natin mga nasa gobyerno. Tangina yan pa rin ang mentality nyo sa social media age. 21st century na tayo mga hitad. Takot pa rin kayo? Isang buhay lang ang binigay sa atin. Ilaban nyo na yan. Kaya kayo, pirmi, ginadaog-daog sa mga tao. You know what, anong ibig sabihin yan? Kaya kayo laging inaapi-api sa mga tao kasi takot ka kay kapitan, takot ka kay mayor. You have to stand up. Fight for your right para sa kinabukasan ng bayan. Nakatali tayo para tayo nasa giyera. Di ba? Nakikipaglaban tayo sa mga sindikato na sa kanilang armas tayo ni pagkain wala. Kailan kayo magsasalita? Huwag kayong matakot kung pinagurgur si Percy Lapid. Mas powerful kayo. You have to speak up. Karapatan natin yan. Kalayaan natin ang magsalita. Anyway, kung napagurgur kayo at nagsalita kayo, ihiro kayo. Marami na tayong mga CCTV ngayon. So kung may gagawin man sa inyo, kahit pa paano, I hope na wala. Pero mga palangga, pag nagsama-sama tayo, hindi sila mananalo. Hindi mananalo ang baka ng inang gobyernong sinuportahan kung binudol. Nasaan na kayo? Oy, yung nagsalta ng budol, si Angelica Panganiban. Tama ka eh. Di ba? Nagparody-parody pa ako sa'yo eh. Pero tama ka. Where are you now? Lenny, where are you? Kiko, nasan ka na? Sharo, nasan ka na? Di ba galit kayo sa diktador? Galit kayo sa mga ngangkam? Nasaan na kayo? Bama kayo, nasaan ka na? Bakit tahimik kayo? Mainstream media, nasaan kayo? Asan na si Rappler, dati diktador Marcos, diktador, nasaan na? Takot ka mapakulong ni Lizano. Tutuluyan ka niyan. Pero wala ka rin bayag, presa. Sabi nga nila, mukha kang jayag. Nasaan na kayo? Hindi na ito usapin ng pula, dilaw. Ginagago na bayan nyo. Especially kayo na nandyan sa Pilipinas. Ako, pwede na akong manahimik na lang at kalimutan na lang ang Pilipinas kong mahal. Pero hindi ko pwedeng kalimutan ang Pilipinas kong mahal. Diyan tumubo, unang tumagas ang dugo ni Fair Lady Maharlika. Hindi naman ako ibang katulad ng iba na pakonyo-konyo, katulad ni Lisa Smugs. I'm very New York, Tangina, very New York? Naging citizen ka ba ng Amerika? Very New York? Ang may karapatan ng magsalita niyan, residente ng Amerika o ipinanganak sa Amerika. Very New York, I'm very Paris. Like, parang sa kalye, like Heart. Tsaka na si Heart. Naman dyan na nanahimik ang hitad. Alright? Very New York? Ang hirap sa inyo mga Pilipino eh. Parang hindi ako Pilipino, no? Ang hirap sa atin, yung naduduwag kayo. Ako ang inyong armas. Ako ang inyong, kumbaga, ibinabalan nyo na nga ako eh. Ako humaharap sa mga sindikato. Sumama naman kayo. Alam ko madami tayo. I'm so happy now. We're 3,700 watching live. All over across our social media. You need to speak up para sa kinabukasan ng mga anak nyo. Kaya ako nagbubunga nga dito every single day. Sabi ko, saan pupulutin ng Pilipino?
Saan pupulutin ang mga nasa gobyerno, kawatan lahat, walang exemption. May ilan-ilan siguro mga gatungaw na lang. Senators, Congress, tanginan nyo, lahat kayo, kahit mga kaibigan ko, kasama na kayo dyan. Kung hindi kayo nangangamkam, hindi exempted kayo. Pero kung nangangamkam kayo, tagos hanggang boto, no? Kasi, isa kayo sa mga nagpapahirap sa Pilipino. Ang galing niya magsalita, di ba? Para sa marginalized, poorest of the poor, eklabos, ek. Pero kasabwat kayo, mga ginayupa kayo sa pagpapahirap sa lahat ng Pilipino. Hindi ba kayo naawa? Alam mo, mga napapanood ako, yung mga, mga vlog na, kanina lang nakalimutan ko yung pangalan, yung kumukuha sila ng mga, mga pagala-gala, mga stowaway bata, mga homeless, di ba, na mga bata, may mga bata doon, nabuntis, 12 anyos, nasakali, mayroon ako nakita, ano pa yung bata, may tube sa ilong. Then, ang dami, yung lalaki, ganon. So, tinutulungan ng mga vloggers, Sometimes, nagagamit din ng vlogger, but tutulungan din nila kasi wala nang option yung taong bayan. Kahit naman siguro ako na nasakali ako, may mag-a-approach sa akin. Gutom na gutom ako, may anak ako, I'm so young, di ba? Hindi ko alam kung saan ako patutungo, may nag-approach sa akin na vlogger, anong problema mo? Mag-share ka ng problema, bibigyan ka 5,000, 10,000, hulog ng langit yun. Ito yung larawan na kahirapan. Hindi niyo ba nakikita yan? Millions, 8 million, 5 million ang viewers. So, for sure nakikita ng senador, nakikita ni Kuting, nakikita niyo lahat mga buwaka ng ina niyo. Hindi kayo naaawa? Pagala-gala yung mga bata. Okay, fine, nagkamali itong mga taong ito dahil nabuntis ng maaga, nanlulong sa droga. Pero hindi lang nila kasalanan yan. Kasalanan yan ng gobyerno. Ano ang gawain ng gobyerno dyan? Bigyan ng chance. Bigyan ng housing na mabuhay. Iba naman ang Amerikano sa Pilipino. Dito kasi mga palangga, yung mga tao talaga kahit may housing, gusto sakali, gusto talagang magpulburon, kagaya kay Kuting. Dito sa LA, di ba? Nakita yung mga tao, gano'n na, para mga zombie na. Kasi talagang may bisyo sila. Pero sa atin, ang homeless sa atin, karamihan, dahil kahirapan, hindi dahil nagpulburon sila, nabuntis ng maga, yun dapat ang binibigyan ng tulong. At kung hindi na nakawin ni Lisa Smugs ang pera at dadalhin sa kanilang mga offshore account, mababawasan ang problema ninyo. Kaya ang nagdudulot ng problema ninyo, kayong may mga sakit, heart center, lahat ng mga center, eklabush, dahil sa kay Lisa Smugs, kay Kuting, kaya ano pang hinaantay ninyo? Speak up, huwag matakot. Diba? Isang beses ka lang mabuhay. Labanan natin ang mga jutang genimes na pahirap sa inyo. One day, makakapag-elect din tayo na pag nawala ng Smartmatic sa buhay natin ng maring matinong presidente. Again, nakakapagod magmura dito. Sa totoo lang. But I have to do it. Kasi kung walang magsasalita, lolokohin kayo ni Lisa Smugs. Marami pa tayong expose, mga palangga. This is your Fair Lady Maharlika. Maawa kayo sa future ng inyong mga susunod na henerasyon. Speak up, mga palangga. Thank you.